Hello mga kaigo, welcome po sa ating YouTube channel na Criminology Talks. At andito na po tayo sa number 9 ng ating Criminology Review / Lecture. At pag-uusapan natin mga kaigo yung pinagkaiba ng mala in se and mala prohibita. Sa BS Criminology mga kaigo, ito po ay mga basic terms. Pero marami pa rin sa ating mga criminology student, mga criminal reviewees ang nako-confuse kung ano po ang pinagkaiba ng mala in se at mala prohibita. Ito po ay mga Latin terms, mga kaigo. Latin terms at maya-maya, okay, ipapakita natin yung English translation ng mga ito. Okay? Kasi ito mga kaigo, itong mala in se and mala prohibita, andito na po kasi yun sa TOS para sa Criminology Board Exam. Okay? Kaya mga kaigo, isa sa mga objectives po natin, i-discuss po natin lahat ng topics na andun sa TOS doon po sa 6 areas. Gaya nito, under po ito ng Introduction to Criminology at nasa 1.2 topics na po tayo. Yung 1.1 topic, yun yung 3 basic theories ng criminology, which is natapos na natin sa number 8 review lecture natin. Okay? Dito naman sa 1.2 topic, marami pong discuss dito. Andyan yung crime, deviance, norms, laws, mala in se, ito na nga yun, mala prohibita, consensus, conflict, and interactionist model. So dito po, maraming topic ang pwede natin discuss. Pero ang gagawin natin mga kaigo, isa-isahin po natin. Kaya maging updated po sa mga video natin kasi itatopic po natin hanggat matapos natin lahat ng topic sa TOS. So unahin muna natin dito sa topic na ito, unahin natin yung mala in se at saka mala prohibita. So darating po tayo sa crime, deviance, etc. Okay? So simulan natin, no. Unahin natin yung ibig sabihin ng mala in se. Pag sinabi natin na mala in se mga kaigo, when say mala in se, ito po yung mga acts or ito yung mga crimes na simulat sa pool, mali na ito. Okay? Ibig sabihin, the act is wrong from the very beginning. Okay? Or yung act mismo, okay, mali na. Okay, kaya nga tinawag ito na evil in itself. Ito po yung English translation, no? Evil in itself. Ibig sabihin, wala pong batas ang nagsasabi na bawal ito. Wala pong taong nagsasabi na bawal ito. Okay? Instead, okay, yung act mismo, mali na ito. So, it's either mali na ito on itself and mali na ito from the start. Kaya ito ang ibig sabihin, no? Nakuha po ito sa Dungo versus People of the Philippines. Sabi diyan, refers to act wrong in themselves. Yan. Ibig sabihin, dun pa lang sa act na yon, mali na. Okay? Ibig sabihin, kung ugali yan, inborn na yan. Kung sa tao yan, inborn na yung pagiging mali niya. Okay? Ibig sabihin nito, inborn yung pagiging mali niya. Ibig sabihin, doon pa lang sa act, masasabi mo na talaga na mali na ito. Another definition, the act is wrong from the very beginning. Yan. So, ibig sabihin, nung unang panahon pa, dati na, or during ancient times, mali na ito. Okay? So, yan po ang mala in se. Okay? Ngayon, ano naman ang mala prohibita? Okay? Ang mala prohibita, ang English translation po nito is prohibited evil. Prohibited evil. Ibig sabihin po, yung crime, yung act, hindi naman po ito mali dati talaga. Di tulad ng mala in se. Kung hindi, naging mali lang ito dahil may batas na nagsasabi na malahi ito. Okay, tingnan natin ang definition. Again, nakuha ito sa Dungo versus People of the Philippines. Refers to act which would not be wrong. So, hindi naman talaga ito mali. Pero, but, for the fact that positive law forbids them. Yan, pinagbabawal kasi yan. Sinabi kasi ng isang batas, kay law. Yan, isang batas na mali yan. So, again, hindi po ito mali. Tulad ng mala in se na mali in themselves, in itself, kung hindi, naging mali kasi may batas na nagbabawal, nagsasabi na mali ito. Another definition, excuse, the act is wrong because there is law punishing it. Yan. So, ibig sabihin, naging mali yung act na yan, naging krimen na yan, okay, pinagbabawal na yan kasi nga, may batas na nagsasabi na bawal yan. Okay? So, yan po yung mala prohibita. Prohibited evil. Okay. Punta naman tayo sa mga example. So, nalaman nyo na ang very concept. Punta naman tayo sa mga specific example. So, in general conception, mga kaigo, ang mala in se kasi,
majority po ng nasa revised penal code, mga malainsi po yan. Ano po ang mga yan? Just like murder, homicide, rape. Okay? Kasi nakadefine sila sa revised penal code, yun majority sa kanila talagang malainse. Pag mala prohibita, ito naman yung mga crimes punishable by special penal laws. Ano yung mga special penal laws? Ito yung mga revised Republic Acts, presidential decrees, executive orders, and the likes. Kaya ibig sabihin, ito yung mga wala doon sa revised penal code. Like copyright infringement, mga hindi naman talaga bawal noon. Drug-related crime, hindi naman talaga ba? Mga traffic violations. Okay, na hindi naman natin talaga masasabi na bawal noon, pero dahil po sa batas, meron na. Cybercrime. Okay? Kung alam niyo yung kaso ni Onel de Guzman, yung nag-spread ng I Love You virus, dahil sa time na yon, wala pa tayong Cybercrime Prevention Act of 2012. So, ligtas siya. So, dahil lang cybercrime, naging mali na ito dahil ito po ay sinasabi ng batas na mali. Pero mga kaigo, not all. Yan. Ano ang ibig kong sabihin? Hindi po lahat ng crimes na nasa revised penal code malainse. Ganon din po ang hindi po lahat ng crimes punishable by special penal laws mala prohibita. Okay, may mga crimes kasi na doon sa revised penal code na hindi naman talaga malainse. Okay? So I hope nakuha nyo ang pinagkaiba ng malainse and mala prohibit. Tulad ng nasabi ko mga kaigo, subaybayin nyo po ang mga lecture natin kasi lahat po ng topics sa table of specifications sa criminology board exam, i-discuss po natin yan.